Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Avelyn Garcia, at ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya, at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Kapatid, kailangan mo na bang gumawa ng desisyon? Pero hindi ka sigurado kung tama ang iyong gagawin. Naku, napakaraming taong dumadaan sa Oo. sitwasyon ganyan na kailangan ko na gawin to, kailangan ko na, pero tama kaya gagawin ko? Baka magkamali ako. Oo, parang litong-lito na siya, di ba? Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang dapat gawin para makagawa ng tamang desisyon sa buhay. Yan, antabayanan niyo po yan kasi napakaganda po yan para at least magabayan po namin kayo, makagawa kayo ng tamang desisyon. Kasi po, may paraan para makagawa ng tamang desisyon para maiwasan ang pagkakamali. Sa ating episode na, Alin ang dapat kong gawin? Ayan, problema yan ba? Alin ba dito? Lilipat ba ako ng trabaho? Mag-resign na ba ako? Ano bang kurso kukunin ko? Yan mga problema po yan. But good news, may paraan po para makagawa ng tamang desisyon. Sa anong aksyon mo, pag-uusapan natin kung ano-ano magagandang aksyon kung gusto mong tumigil sa iyong bisyo pero hindi mo magawa. Yan, may mga pagkakataon po ganyan. Maraming taong gustong magbago, kaya lang hindi alam kung paano. Okay, magalala. Bibigyan po namin kayo ng mga tamang aksyon. Pero bago yan, simulan po muna natin ang ating programa ng Believe It or Not. Ito po ang parte ng programa na nagbibigay kami ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay kung ito lamang inyong paniniwalaan at gagawin. At ang Believe It or Not quote natin sa araw na to ay, don't make a permanent decision based on temporary emotions. ang ganda po nito, kung gusto nyong huwag magkamali sa mga desisyon nyo sa buhay, paniwalaan nyo po itong itinuturo namin sa inyong quote na tunay po ang magpapaganda ng buhay nyo. Sa Tagalog, huwag kang gagawa ng permanenteng desisyon base sa pansamantalang nararamdaman. Yan. At gano'n na po karami sa atin ang gumawa ng permanenteng desisyon sa pansamantalang nararamdaman na tunay na kasira sa ating At kinabukasan. pinagsisihan. Oo, kung minsan po, Oo. nakakasira po sa relasyon pa sa mga taong mahal po natin na May- eventually, ang laki po ng epekto, hindi lang po sa buhay mo. Oo, pwede Sa buhay ng ibang ibang tao. tao. Oo, may Ingat. mga pagkakataon nga sa buhay natin nang nakakagawa tayo ng desisyon na talagang regrets, pinagsisisihan mo dahil mali talaga, maling So yan po, malamang, by this time po, malamang nakakaisip na kayo, ay oo nga, nung minsan ginawa ko to. Naalala niyo na po yung mga pagkakataong nagkamali kayo dahil nagdala kayo ng inyong emosyon o tawag nga po natin, na-emo kayo. Yes. May mga magulang na nasisigawan o nasasaktan ang kanilang mga anak dahil may matinding pagkakamali. Yan, may mga Diba? pagkakataon po, may mga Oo. magulang, di ba? Sa inis, sa gigil, sa kasal, nasisigawan. Pero kumisan po, hindi po natitigil sa sigaw. May Oo. napagbubuhatan pa po natin ng kamay ang ating mga anak na kumisan po, nagkakaroon po ng permanenteng epekto Sa buhay ng sa bata. buhay Oo. ng bata. At hindi lang po yon, magkakaroon po ng permanenteng epekto sa inyong relasyon. Bakit po nangyari? Kasi po naimo tayo, nadala tayo ng ating damdamin, nakagawa at nakapagsabi tayo ng mga bagay na hindi natin dapat gawin. Oo, kasi parang iniisip po, kasi walang respeto, di ba? Nakikialam, nabuntis, Yan, at so, kung ano-ano so pa, may, di ba? Ibig sabihin, kumisa naman po, parang pilihan, kasi matindi naman talaga ang kasalanan. Totoo po yun. May mga pagkakataon po, mga anak natin talaga may matinding nagawang kasalanan. Pero, di dahil nakagawa siya ng matinding kasalanan, dahil naimo din siya malamang, padadala ka na rin sa emosyon mo. So, pareho na rin po kayo At kung magkakamali. mangyayari man yan sa buhay ninyo, sana don't make a permanent decision based on temporary emotion. Kasi po, may mga pagkakataon po talagang may mangyayari hindi maganda. Pinapaalala lang po namin ngayon. Do not make a permanent decision based on, temporary emotion. Paulit-ulit po namin Kasi pag sinasabi sa inyo. ginawa mo yun, di ba, makakaiwas ka na gumawa ng maling desisyon na pwedeng magdulot ng maraming komplikasyon. Yung tawag po namin dito, believe it or not believe it. Take note. Do not make a permanent decision based on May a kausap temporary emotion. Gusto niya maghiwalay. No? Nung tinanong ko kung bakit, nabigla daw siya. Meron po gano'n, may kilala po kami. Nabigla. Naghamon ng hiwalay.
Nung tanongin, nung mga pag-isip-isip Oo. na, hindi ko naman gusto yun. Oo, nabigla Bigla lang ako eh. Oo, Kasi impulse. temporary emotion, he's making a permanent decision. Ganon din yun di ba? Pag nasa mall ka, dahil Na-emo ka. na-impulse ka, naku, bibili ka ngayon, di ba? So, emotional decision, ang problema, permanent utang po yun. So, Or bawas minsan, di ba, dahil yung mga naiimo, kain ng kain. Di ba? Madalas kang maimo, madalas kang kumain. Problema O yun, po yan. medyo ano yun, ang sabi mo, Moment in your lips, months in your hips. Ayan. Moments, ilang minuto mo lang naman kinain eh. Pero Oo. tagal mawala sa tiyan. So may mga taong nagdidesisyon makipaghiwalay sa asawa dahil may masamang nagawa yung kanyang asawa, yung nag-imo, di ba? Ingat po yun. Kaya may mga Oo. pagkakataon po gano'n. Paano kung kagating ka ng asawa mo? Di ba, nagbibiro lang naman ako. Ingat. Kaya po mas maganda, huwag padala sa iyong emosyon. Yes. At syempre, makakaiwas kang gumawa ng maling desisyon na pwedeng magdulot sa iyo ng problema. May mga tao nagdidesisyon na mag-resign. Di ba? Napagalitan! Nasigawan! Ay, ayoko na. I resign! I call it quits. Quit. Magki-quit na siya. Resign sa trabaho dahil napagalitan lang, nasigawan ng amo, at kung ano-ano pa. Sabi ng mga binimpliyado, Sir, I quit! Sa resignation mo. Oo. Yung pala matagal nang hinihintay ng boss Oo. mo yung resignation mo. Ayaw ka lang niyang i-terminate dahil mahirap ka i-terminate eh. Pero pag resignation, walang problema. Ito ang problema. Nabitawan mo na. Ayan na. Oo. Ang hirap na bawiin dahil na-imo kayo. Kaya po talaga napaka-importante po yung self-control ang solusyon po dito para magpadala ng emosyon sa pagpigilan mo sarili mo. Kasi eventually, di nagsabi ka ngayon, wala ka tuloy trabaho. Di po namin alam ang inyong pinagdadaanan sa kasalukuyan, di ba? Pero ang hiling lamang namin, huwag kang gagawa ng permanentong desisyon na hindi ninyo, na pagsisisihan ninyo sa huli. Hindi pinag-isipan mabuti. Hindi correct. kayo nagpa-counsel. Hindi kayo mingi ng tulong sa iba. Kasi po, itong problema po eh. The moment you make the decision, yung impact po nun matagal. Oo. Yung emosyon nyo, ilang minuto lang. Kaya lang nagdesisyon kayo at the moment of madness o sadness. Take note, hindi lang po galit. Kumisan, sadness, sa tinding kalungkutan, gumawa kayo na desisyon. Yung mga tipong kinat ka, ay naku, gumawa ka ng masamang, ng permanenteng desisyon. Ng temporary emotion yung nagdulot sa'yo, may nagawa ka, baka kulungan. May positive din po ito. Oo. Sobrang tuwa mo, sobrang saya mo. Sabi niya, mga kaibigan, mga kaopisina, ibablot ka ko'y lahat. Ay, nako. Oo. Emosyon po, saya. Blow out. Mahal yun. Gastos yun, utang ka. So, masaya ka nga, na-blow out po sila. Ilang buwan mo naman babayaran yung utang na yun. So, can be a positive or negative emotion. Ingat, huwag magdidesisyon sobrang lungkot, sobrang galit, sobrang saya. Delikado po yan. Mas maganda pag-isipan niyo mabuti. Kaya sana mula sa araw na to, maniwala kayo at gawin ninyo. Don't make a permanent decision based on temporary emotions. At sigurado po kami, pag ginawa nyo po ito, sigurado ko po kaming gaganda ang buhay nyo. Kaya believe it, do not make a permanent decision based on temporary emotions. Sana marami tayong natutunan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang po kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Garcia po muli. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ikaw. Ano action mo? Tandaan mo ha, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, hindi pwedeng puro ngawa. Dapat may gawa dahil tayo po ay produkto ng ating mga ginagawa at hindi sinasabi. Sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Okay, kaya kung mayroon kayong sitwasyon na nangangailangan ng solusyon, ipadala nyo lang po sa aming Facebook at YouTube account na Buhay Unleashed o sa aming Dick and Avelin Garcia YouTube channel. Ang sitwasyon natin sa araw na to, Okay. ang magagandang aksyon kung gusto ko nang tumigil sa aking bisyo, pero hindi ko magawa. Sir Vic, ikaw, ano ang action mo? Bago po ko sagutin yan, gusto ko muna po i-congratulate ikaw mismo. Bakit? Iba po yung gusto mong magbago sa buhay mo because napakaraming tao kailangan magbago pero hindi pinipili. Ikaw, congratulations dahil gusto mong magbago. Yung intention mo pa lang pong tumigil sa bisyo, magandang hakbang na po yan, tugo sa pagbabago ng iyong buhay.
Ito ang payo ko sa'yo. Number 1, believe you can do it. Oo nga naman, maniwala ka. Mm-mm. Kasi ang kawalan ng tiwala sa sarili ay isa sa pinakamalaking hadlang bakit maraming tao ang hindi nagtatagumpay sa kanilang mga pangarap sa buhay. Totoo po yan. Makinig po yan. Isa sa matinding dahilan, maski hindi lang po bisyo, maski pangarap at higain, isang matinding dahilan ba't di po naabot natin yung mga gusto nating mangyari. Kasi sa simula pa lang, ako, pagkakaganon, labo yan. Correct. Ako, hindi ko na magagawin bisyo, labo yan. Ako, magiging ganito, labo yan. Ito ang problema, pag sinabi mo lang, malabo yan, hindi ka naniniwala. At dahil hindi ka naniniwala, hindi ka kikilos. Wala na, oo. At di ka kikilos, walang mangyayari. Yung po, isang matinding dahilan, kaya ikaw, kung nandiyan ka sa sitwasyon, gusto mo na makaahon sa bisyo mo, unang step, lagay mo sa isip mo, kaya mo to, maniwala ka, may kakayanan kang makaalis sa iyong bisyo. Oo, kasi kung hindi ka naniniwala, di ba, na mangyayari sa'yo, bawat kilos mo mapupunta sa wala. Ganun po ibang pagkilos mo, Oo. ba't ko pa gagawin to? Wala namang mangyayari. Kasi parang sinasabi mo na parang, naku, sinubukan ko na dati yan, wala naman nangyari. Yan, may mga pagkakataon naman po, ganito, sabi niya, sir, malabo mangyari yan. At may excuse pa ibang tao. Ano excuse? Sir, di talaga pwede mangyari. Bakit? Sir, sinubukan ko na dati. Wala namang nangyari. Kaya sir, talagang hindi na ito mangyayari. May punto naman kasi sinubukan na dati. Pero alam niyo po, may sagot po kami dyan. Kaya minsan sinasabi, sinubukan ko na dati. Walang nangyari, kaya balik na lang sa dati. Oo, ganun po. Oo. Just because the past did not turn out like what you wanted it to, doesn't mean your future can't be better than you'll ever imagine. Maalala po namin sa mga sumubok na dati, na parang walang nangyari, kaya balik na lang sa dati. Ito po paalala namin, hindi dahil may ginawa ka dati na walang nangyari, hindi na mangyayari. Sample lang ko po. Marunong ka ba magbisikleta? Naalala ko po, nagbisikleta po ako. Yung unang try ko, baksak ako ng baksak. Think about it. Kung I stop trying, matututo ba ako magbisikleta? Balikan natin mga anak niya. O yung mga anak niyo ng mga 9 months old, 8 months old, nagsisimulang naglakad. Sinubukan maglakad, nadapa. Sabihin niyo sa anak mo, anak, itigil mo na yan. Wala ka nang lumakad. Wala kang pag-asa. Pag-isipan niyo ba, sabihin niyo ba sa anak niyo, sinong matinong tatay ang sasabihin sa anak mo? Wala. So ito rin sinasabi ko sa inyo. Dahil matino ako, matino ka. Hindi dahil sinubukan mo and you fail, hindi mo na magagawa. Try it again. Galing just because the past didn't turn out like you wanted it to, doesn't mean your future can't be better than you ever imagined. Try again! Ang ganda ng sinabi nga ni Marian Williamson, the past doesn't determine your future unless you carry it with you into the present. Ganda po nito, ganito. Diba? Sabi niya, hindi daw po dapat yung kahapon natin ang magdidetermine ng ating kinabukasan. Totoo po yan. Oo. Pero, may unless po dito, may mga pagkakataon po yung kahapon natin, dala-dala natin ngayon, at pinangahawakan natin at ayaw nating bitawan. Hindi ko nagawa kahapon, hindi ko na talaga magagawa. So, yun po, hindi po. The past cannot determine your future. Pero hiling ko, huwag niyo pang hawakan yung kahapon, bitawan niyo kahapon, and move on with your life. Kaya forgiving yourself and others, you free the universe to begin again at any moment. Kasi kung minsan isa sa dahilan kaya hindi sila mapagpatuloy, ganito pa. Kasi dami ko maling ginawa eh. Di mali ko to. Sinubukan ko, wala nangyari. Hindi ko ginawa kasi ito, hindi ko ginawa. So nangyayari po, nauubos ang oras nyo kasi sisi sarili nyo. Talagang wala na akong pag-asa, wala na ako. Hello, sino ba nagsabi? May pag-asa ka pa, ang punto ko lang. One is, kailangan patawarin mo sarili mo sa mga mali mong ginawa. And try again. Move on. Bakit? Kaya mo to. Ang payo namin sa inyo, do not give your past the power to define your future. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan yung nakalipas mo. Para hindi pa yung kinabukasan mo. Huwag po. Kasi po, may kakayanan po tayong baguhin ang ating kinabukasan. Sino magbibigay sa iyo ng power? Yes. Ikaw, di ba? Good news po. If you can give the power, okay, you can also get it back. Kasi po minsan, we give the power to our past. Oo. Para wala mangyari sa atin. Wala na talagang pag-asa. So, ibig sabihin, yung kahapon ang nagdadala sa atin sa ating pangit na kinabukasan.
So, ang tanong yan, if you can give the past the power to destroy your future, I have a good news for you. You can take it back and get it back. Hoy! Past. Hindi. I can make good of my life. Hindi dahil pangit ang kinabukasan, kahapon ko, magiging pangit ang kinabukasan. Hindi. Starting today, gaganda ang buhay ko. You can take control of your life. Correct. And others will take control of it. Isa yun. If you will not take control of yourself, yung other iba. people will take control of you or others. It's either other people, circumstances, or the past will take control Alam, of you. pipiliin mo. So, napaka-importante, take control of your life. Kaya maniwala na kaya mo yan. So, number 1, kaya mo yan. Number 2, learn from your mistakes and mistakes ito, of others. ang ganda po dito. Okay. Matuto ka sa iyong pagkakamali. May mga pagkakataon Diba? po, alam mo naman bakit di ka natuto yan. Tamad mo eh. Dapat kang gumising. Dapat Oo. magawin to. Dapat iwasan mo yung mga kaibigan mong inihila ka sa bisyo. Yung Punta bisyo ka pa rin ng mo. punta. So, learn from it. So, alam mo lang, iimbitahin ka. Sabi mo, ay, may gagawin ako. O kaya, wag mo siyang, kaya kung minsan na-imbita ka, pumupunta ka sa kanya. Huwag ka muna pumunta sa mga barkadang naghihira sa'yo sa kawalangian. Dito ka, magbasak ka, gumawa ka ng isang bagay. Yan po, learn from your mistakes. Sabi ni Brandon Will, smart people learn from their mistakes, but the real sharp ones learn Ayan. from the mistakes of others. So, smart ka daw kung natututo ka sa iyong pagkakamali. That's okay yun. Pero mas matindi daw. Real successful people learn from other people's mistakes. Ibig sabihin, matuto ka sa mga pagkakamali at successes ng ibang tao. Paano yan? I-Google mo, i-YouTube mo, diba? I-ChatGPT. Alam mo yung ChatGPT? Ano yun? It's an AI, Artificial Intelligence. Pwede mo puntahan sabihin mo, ChatGPT, how to change my life? How to get out of my... Sumasagot si Chat. Bisyo. AI po yun. Kung di nyo pa alam yan, puntahan nyo po. Pwede mo ChatGPT. tanungin kung ano-ano ang ginawa ng iba para matanggal ang kanilang bisyo. At meron po sa YouTube niyan, may sa Google niyan, may libro po yan. Gagabayan kayo kung paano ayusin ang At buhay hindi lang nyo. yan, pwede ka sumali sa mga support Yan. groups na merong parehong problema na katulad For example, mo. Oo. Mahilig ka uminom ng alak, mahilig ka magbisyo, mahilig ka masugal. May mga support group po, hanapin nyo lang po, pwede Correct. sa simbahan nyo o sa eskwelahan nyo, mayroon po silang tutulong sa inyo na kasama mong tutulungan ka, makaalis doon. Ito maganda, pareho kayo ng bisyo. At kung talagang hirap ka pa rin, pwede ka nang lumapit sa mga professional practitioners, sa Na psychology, therapist. psychiatrist, sa tunay pong pinag-aralan kung paano ayusin at tulungang ayusin ang buhay Pero mo. wag mo kalimutang lumapit kay Lord kasi siya po ang tutulong sa iyo sa lahat ng iyong problema. Ito, Kasi ano diba, pangako sabi ng na, Diyos? ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Yun po ang hiling ko po. May mga pagkakataon po talaga hirap na hirap kayo. Ito po good news. May Diyos na nagmamahal sa inyo na kaya kayong tulungan sa inyong sitwasyon. Put your hands together. Ask for help from God. Number 3, just do it till it's done. The best way to start is to stop thinking and begin acting. Tatawa po yun. Gawin nyo lang. Yung mga natutunan nyo, inaaral nyo na eh. Tuloy. The best way to finish is to continue acting and stop quitting. Yeah. Huwag kang hihinto. Tatawa po yan. At number 4, Yan. Always say this phrase, I can do all things through Christ who strengthens may mga me. pagkakataon po parang di mo na kaya. May pangako po ang Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi po ng Diyos, kaya mong gawin lahat ng bagay kung hingi ka ng tulong sa Diyos na makapangyarihan. Kaya hiling ko, pag dumarating ka sa puntong di mo na kaya, say the phrase, I can do all things through Christ who strengthens me. Sana marami tayong natutunan ha sa ating pinag-usapan. At mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin, ano-ano ang mga dapat gawin para makagawa ng tamang desisyon sa buhay. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia pumalik. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala po namin, when you don't know, don't guess. Ask. Sa Tagalog po, kapag hindi nyo alam, huwag manghula, itanong mo lang. Lalo na, kung may mga tao pong medyo namumroblema sa mga problema sa negosyo, sa CPA, sa BIR, sa mga accounting. regulation ng gobyerno. Eto, itanong mo lang. Itanong mo lang dito sa presidente ng Caballero Laksa and Company CPAs na si Lorna Laksa. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Abilene. Good news to ha, tungkol doon sa continuation ng ating highlights on the ease of paying taxes ay ang pagpa-file ng annual income tax return by April 15 is
wala na yung tinatawag na wrong venue na kahit saan na kayo magpa-file, pwede na po kahit saang authorized agent bank ang tawag doon. Kaya wala na pong i-worry ang ating mga taxpayer na mahihirapan silang magpunta sa kanilang authorized agent bank. Pay anywhere and pay to any banks. Yan lamang po, sa susunod muli ang ating updates. Thank you and God bless us all. Maraming salamat, Lorna, sa napakagandang paliwanag. At kung meron ka pang katanungan, tawagan mo lang si Lorna dito sa kanyang mga numerong flashed on your screen. Okay, this time po, kapatid, may tanong ako sa iyo. Meron ka bang desisyong dapat na gawin pero hindi mo madidesisyonan? Alam mo bakit ulit-ulit? Hindi ba desisyonan talaga eh? Correct. Ano ba talaga ang magagawin ko? Yan. That's hindi mo sigurado eh. Baka kaya hindi mo nagagawa, parang dili-dali ka eh, di ba? Hindi mo sigurado kung ito ba ay tama o ito ba ay mali. May mga pagkakataon po ganun, Ben. Ano ba gawin ko? Ito. Mag-aasawa na ba? Ito na lang. Pero Oo, parang, o hindi pa. hindi gano'n maganda. Pag ito, pero tama, pero parang mali. Yun po, parang hindi niya madesisyonan, may mga sitwasyon. Sample. Ayun, mag-aasawa ka na ba o hindi pa? Problema yan. Mag-resign ka na ba sa trabaho o hindi? Problema yan. Mag-a-apply ka ba o hindi? Bibili na ba ng bahay o magpa-renta pa rin patuloy? Problema yan. Pag-aaralin mo na ba yung anak mo sa private school o sa public Naku, problema school? yan. Nakikihiwalay na ba? O patuloy pa magtitiis at maghahanap ng solusyon sa aming relasyon? Problema O yan. yung iba, magtatrabaho ba sa abroad? O dito na lang sa Ang baba ng Pilipinas? sweldo rito, mas Oo. mataas doon. Kaya lang pag doon, malalayo ko sa pamilya at anak ko, pero mataas naman. Pero dito naman, ang baba. Kasi may ano ba talaga? At napakarami pang ibang dapat desisyonan. Na kuminsan, hindi na natin alam at kuminsan litong-lito na tayo sa dapat natin gawin. Ang good news po, ang pag-uusapan po natin ngayon, ano-anong dapat gawin para makagawa ng tamang desisyon sa buhay. Sa ating episode na, Alin ang dapat kong gawin? O, yan po, tanong natin, sir, ano ba ang gagawin ko? Ito, o ito, hindi ko na alam, sir. Tulungan niyo naman kami. Ito, tutulungan namin. Step number 1. Number 1, alamin ang iba't ibang paraan sa paggawa ng desisyon. Siguro, ngayon nyo lang nadinig yan, sir. Hindi yata ganyan ang alam ko sa paggawa ng desisyon. Ito nga po, tuturuan namin kayo ng sistema. Unang step sa paggawa ng desisyon, alamin nyo muna, ano ba yung mga iba-ibang technique sa paggawa ng desisyon? At sa aming pag-aaral po, may 5 techniques o paraan na ginagamit karamihan ng maraming tao. Maraming pang paraan, pero ito yung commonly used at ituturo po namin sa inyo. Aralin muna natin ano yung 5. Kasi ang Ano yung lima akala to? nila, yung paggawa ng desisyon, yes or no lang. Oo, hindi po. Hindi. May 5 paraan ng paggawa ng desisyon. Number 1, ito yung tinatawag nating logical decision making. Ano yan? Ito yung pinag-iisipan, pinag-aaralan ng mabuti kung ano yung dapat gawin. Ayan. So, pag logical decision making daw, ito isang technique na ginagamit, isip at utak. Ito, pag ito ginawa ko, pag ito ginawa ko, ito mangyayari. Meron kang pros. Esep ka ng esep. Yung pros and cons. Alam mo yung pros and cons? Analysis, yung advantages and disadvantages na sa pag ginawa ko to, ito yung maganda. Pag ginawa ko naman to, ito yung pangit, diba? So, pinag-aaralan yung mga advantages and disadvantages ng bawat option. Yeah, ito po. So, ang logical po, ito po yung ginagawa ng iba sa inyo. Alam niyo na yun, diba? Pag ginawa ko to, ano advantage ito? 1, 2, 3. Pero disadvantage to. Pero may advantage to. Oo. Ang tawag po dyan ay logical decision making. Ginagamit ang utak at isipan. Parte sa paggamit ng utak yung SWOT. Yeah, ano na SWOT? Okay. Diba? SWOT technique, hinitingnan mo yung strength, weaknesses, letter O, opportunities, and strength. Yeah, normally po, ginagamit ito ng mga threats. malaking korporasyon sa paggawa ng desisyon na ginagamit din po ng ibang tao on a personal basis. Okay, magdidesisyon ako. Ano ba strength ko? Ano ba weakness ko? Ano ba yung threats? Ano yung pwedeng mangyari na pangit? Ang opportunities naman, ano yung pwedeng mangyaring maganda? Pag ginawa ko to, ito yung SWOT. Ganun po yung ginagawa ng ibang tao. So, bago sila gumawa ng desisyon, nagso-SWOT sila. Yan. Yung iba naman gumagamit ng simulation. Ano na may simulation? Simulation technique. Ano ang pwedeng mangyari kapag ginawa ko ito? Pag ito. Sinasimulate na niya. Ito mangyayari. Kapag ka nag-asawa ako, ito mangyayari. ito mangyayari. Pag hindi ako nag-asawa, ito mangyayari. Ano ang hindi mangyayari kapag So, yun po ibig sabihin ng logical. Utak ang ginagamit. At marami pang ibang logical decision-making technique.
Number 2 technique sa paggawa ng desisyon. Emotional decision Ay, making. ano yan? Ito yung mga taong gumagamit ng gut feel. O, pakiramdam. Yes, pakiramdam. Ay, pakiramdam ko ganito. Yeah, parang ganito. May desisyonan. Oo. Feeling ko ito ang dapat gawin. Hindi niya ginagamit yung utak. Hindi siya nagsuswet. Walang advantages, disadvantages. Basta ang pakiramdam niya, ito ang gagawin ko. Gut feel. Ito yung sasabi ng mga businessman. Ang gut feel, ibig sabihin, feel ko dito, ito gagawin. Ibig sabihin, walang utak-utak. Feelings ang ginagamit. May mga tao pong gumagamit na Hindi ganyan. sa kanila importante kung ano ang kanilang iniisip o nakikita o sinasabi ng iba. Ang importante sa kanila ay kung ano ang kanilang nararamdaman. Okay. Application po nito. Madalas po itong ginagamit ng mga taong in love. Yes. Ano yan? May mga taong mahal nila. Ba't siya ng boyfriend mo? Walang trabaho yan. Walang kaya yan. Matigas ang ulo niyan. Babaero yan. Parang hindi tama. Oo. Ayaw ng mga kapamilya at kaibigan, pero love po siya. Yan po. Pag ganun po kayo mag-desisyon, emotional decision maker kayo. O, sa mga negosyante, parang may mali. Pero nararamdaman ko, kikita ako dyan. Ayan. Yan ang mga gut feel. Okay. Yung iba naman parang maganda. Okay naman lahat, pero feeling ko, hindi dapat. Yan, ibig sabihin, okay naman lahat. Maayos. Oo. Pero parang hindi dapat. Ang tawag doon, gut feel. Oo. O emotional decision making technique. Number 3. Ito yung spiritual decision making. Ito yung mga taong nananalangin at humihingi ng kalooban ng Diyos at kung ano yung will niya talaga, di ba? Yun ang kanilang gagawin. May mga tao mapasan niyo para pang nagdesisyon na parang hindi logical, hindi dapat gawin. Emotional nila. Ba't ginawa? Sabi nila, hindi ito yung daw gawin. Example, nagbayad ng tax kahit malaki. Ba't mo ginawa yan? Hindi dapat yan yung laki na binayaran mo. Or corrupt yung gobyerno. Sabi ng Diyos, sumunod sa batas ng gobyerno. Yes. Sabi ng Diyos, give to Caesar what is due to Caesar. Kaya kahit parang ang laki-laki na babayaran ko, binayaran ko. Bakit? Sabi ng Diyos. Ibig sabihin, ang inintindi niya, yung sabi ng Diyos, hindi yung iniisip niya o pinakikiramdaman niya. Parang si Virgin Mary, di ba? Tinuloy niya ang pagbubuntis kay Jesus kahit anuman ang sasabihin ng ibang tao. Buntis na walang asawa. At dahil ito ang kalooban ng Diyos, tinuloy niya. Napansin niyo, ang ginawa po ni Virgin Mary, spiritual decision. O si Joseph. Oo, di ba? Naalala niyo si Joseph, pinakasalan niya si Mary, kahit hindi siya ama mismo, diba? Yung ama, nang pinagbubuntis niya. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Napansin niyo po, spiritual. Kasi kung utak ang gagamitin, hindi niya pakakasalan. At malamang kayo nakagawa na rin kayo ng spiritual decision. Number 4. Consultative decision making. Ito yung taong humihingi ng payo sa iba't ibang tao. At ayon sa payo ng ibang tao, yun ang kanilang gagawin. Yeah, may mga tao, ang consultative naman po ibang, hindi ka nung nag-iisip, hindi nakikiramdam, hindi nananalangin ka. Basta importante, mama, papa, ate, kuya, ano tingin mo gagawin ko dito? Yan. So, mas matimbang po sa kanila yung payo ng ibang tao. Yan ang consultative. Yes. Number 5, combination. Ayan, ano yan? Ito yung combination decision making. Ito yung mga taong pinagsama-sama-sama o yung dalawa o higit pang decision making technique. Ibig sabihin po, pwedeng logical ka na, emotional. Okay, nag-iisip pero nananalangin. Yeah, spiritual yun. May mga taong nag-iisip pero magpapakounsel. Yan. Or may mga taong gumagamit ng gut feel pero nananalangin. Oo. At pinakikiramdaman. May mga taong ginagamit lahat yun. Okay. So, may mga taong po nagpapakas, lahat po ginagamit. Ang tawag po dyan, combination. Pinagsasama-sama yung ibang technique para makagawa siya ng desisyon. Oo. Yung mga taong ginagamit ang lahat ng paraan. Nag-iisip, gumagamit ng gut feel, emotional, nananalangin, nagpapakounsel, nagko-consultative, ay naku po. Lahat na. So yan po yung 5 klaseng decision-making technique. Sana nakuha niyo na po. Sa aming pagbabalik po, itutuloy pa natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Wag BBTO. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Big Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para makagawa ng tamang desisyon. Sa ating episode na Alin-alin ang dapat kong gawin? Okay, repeat tayo. Number 1, alamin ang iba't ibang paraan sa paggawa ng desisyon. At sinabi natin ngayon may 5 klaseng paraan sa paggawa ng desisyon. Ano yun? Logical decision making. Ito yung pinag-iisipan, pinag-aralang mabuti. Ano dapat gawin?
emotional decision making. Ito yung mga taong ginagamit ang gut o pakiramdam sa paggawa ng desisyon. Number 3, spiritual decision making. Ito po yung mga taong nananalangin at hiningi ang kalooban ng Diyos. Number 4, consultative Ito decision hiningi ng payo at making. nagpapa-counsel. At number 5, combination. Ito yung mga taong pinagsasama-sama ibang technique para makagawa ng desisyon. So, step number 1, alamin yung 5 paraan. Number 2, Saan ka ba dyan? Yeah. Number 2, alamin kung anong paraan ang madalas mong gamitin sa paggawa Ayan. ng desisyon. So, meron na tayong pinag-usapan. Ngayon, ang step number 2, alin sa 5 ito ang madalas mong gamitin pag gumagawa ka ng desisyon. Napaka-importante po na step na ito. Dahil ito ang magpapaliwanag sa atin, o lalo na sa inyo, kung bakit kayo nakakagawa ng mali o tamang desisyon. Papaliwanag po sa inyo. Sabi ni Anthony Robbins it is in your moments of decision that your destiny is shaped. Totoo po yan. Yung panahon nagdidesisyon ka, dun daw po nabubuo yung kinabukasan mo. Kaya napaka-importante po talaga makagawa tayo ng tamang desisyon dahil ito po ang magbubuo ng maganda o pangit na kinabukasan. Remember, the quality of your decision determines the quality of your Tignan life. Yung decision mo daw, yung quality, kung paano ka gumawa, kung kwalidad ang decision mo, gaganda kinabukasan mo. Pero mas maganda itong susunod na sasabihin ng mga abilis sa inyo. The quality of your decision-making technique determines the quality of your decision. Kaya, determine the quality of your life. So, ibig sabihin po, yung decision-making technique mo will determine the quality of your decision. Yes. And the quality of your decision determine the quality of your future. Ibig sabihin po, pag depektibo yung decision-making technique nyo, depektibo rin. magiging depektibo rin ang kinabukasan nyo. Kaya napaka-importante po, maganda yung decision-making technique. Kaya pong step number 2 natin, alamin, ano ba yung technique na madalas mong gamitin? Kasi dito mo malalaman, but ito ang future mo. Kasi po, ito ang technique mo. Kaya po, alin sa 5 pinag-usapan natin ang madalas yung gamitin? So, ang tanong, paano ka ba nagdedesisyon? Yan, yun ang tanong natin ngayon. Pag-isipan Ikaw, mong mabuti yan. anong klaseng decision-making technique ang madalas mong gamitin? Lalo na sa malalaking desisyon. Hindi, mag-aasawa ba? Oo. Mag-design na ba? Bibili ba ka nito? Pag-isipan niyo buti, sa 5 diniscuss natin, alin ang madalas mong gamitin? At Okay? para, di ba, para malaman ninyo ang inyong decision-making style o technique, uulitin po namin Yung 5. yung techniques ng decision-making. Okay, number 1. Ikaw ba a logical decision maker? Nag-iisip ka ba? O ikaw ba yung tinatawag na parang iniisip mo, no? Ang ibig sabihin ng logical kasi logic lang ang ginagamit mo sa iyong pagdedesisyon. Hindi mo iniintindi yung iyong nararamdaman, sinasabi ng ibang tao o kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, Oo. ikaw ba'y logical? Utak lang ang ginagamit mo. Kung ikaw to, you are a logical decision maker. Kung hindi ikaw to. Kung may ginagamit kang iba, hindi ikaw to. Yan, number 2. Emotional decision making o nakikiramdam ka. Ang ibig sabihin po nito, kung ano'y nararamdaman mo, yun ang dinesisyonan mo. Nanggagaling po yung desisyon sa inyong pakiramdam at wala nang iba. Hindi mo na iniisip. Hindi ka na nananalangin basta puso, pakiramdam lang. Kung ito ginagawa mo, ikaw ay emotional decision maker. Pero kung may sinasama ka iba, hindi ikaw to ha. Nilililaw natin ha. Ang ginagamit mo lang puro emosyon, walang kasama, emotional decision maker ka. Kung hindi ikaw to, baka ikaw number 3. Number 3 naman, spiritual decision making. O kung ano ang gusto ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang iyong gagawin. Yes. Wala nang iba. Ibig sabihin po, pag ito sinabi ni Lord gagawin ko, hindi ka Kahit hindi mo nag-iisip, nararamdaman. hindi mo nararamdaman. So, ibig sabihin, Oo. ang spiritual, Diyos lang, kaloob pa lang ng Diyos, wala nang kasama. Kung yan ang ginagawa mo, you are a spiritual decision maker. Pero kung hindi, sinasama mo na iba, ay hindi ikaw yan. Number 4. Number 4, consultative decision making. Nang hihingi ka ng payo sa iba. Ito po yung nagdidesisyon ka, may ka ng counsel, nagpapapayo ka, hindi mo na inintindi, iniisip mo, nararamdaman mo, yung kalooban ng Diyos na inintindi. Kung ano yung payo ng iba, Yun ang ginagawa mo. ang tawag doon, you are a consultative decision maker. Kung ginagawa mo yan, ikaw to. Pero kung saan hindi ako yan, ay baka ikaw yung number 5. Number 5, combination decision making.
or kombinasyon ng iba't ibang techniques. Yan. No? Ikaw yung taong gumagamit ng dalawa o higit pa na paraan. Kung minsan, logical ka na, emotional ka. Ibang ganito, nag-iisip ka, pero ano mo pakiramdam? Tapos pinag-pray mo pa. Tapos tatanong ka pa. Yan po, ang tawag po dyan, combination. Pinagsasama-sama mo yung ibang technique para makagawa ka ng desisyon. At malamang, this time, malinaw na sa inyo ang 5 klase ng decision-making technique. By this time, pag-isipan mong mabuti, alin sa 5 ang madalas mong gawin? Logical decision maker ka ba? Utak. Emotional decision maker ka ba? Puso. Spiritual decision maker ka ba? Si Lord. Consultative ka ba? Payo ng iba. Or combination decision maker ka? Some or all of the above. Sama-sama ang together. pinagsama-sama mo. Okay. Okay. Base sa pag-aaral ito, Sir Vic, kadalasan, ang pinakamadalas gamiting decision-making technique ay... Wag muna. Ikaw muna. Sagutin na ano? muna. Alin doon? Sumagot ka muna. Ayan, sumagot Pero na. base sa pag-aaral, ano daw madalas? Combination. Ayan. At malamang yan din ang sagot mo. Base po sa pag-aaral, aming observation, kadalasan, karamihan ng tao, ganito daw po, mag-iisip, makikiramdam, magpe-pray, magtatanong. Tapos po, gagawa ng desisyon. Yan daw po ang kadalasan ginagawa ng maraming tao. At kung pag-iisipan nating mabuti, marami sa atin nag-iisip, nakikiramdam, nananalangin, at ang iba humingi ng payo bago gumawa ng desisyon. Yan ang ginagawa ng maraming tao. Ang problema lang ay ito. Ay, itong problema ng technique na yan. Paano kung iba ang naisip mo? Sa pakiramdam mo? Sa gusto ng Diyos? At sa payo ng iba? Okay sana kung pare-pareho. Kaya lang hindi at ito ay nagdudulot ng confusion. Kaya po marami po sa atin hindi ganang makapagdesisyon. Kasi po kuminsan, ang utak mo, ito gagawin. Pero ang puso mo, ito gagawin. Ang sabi ng iba, ito gagawin. Ang sabi ng Diyos, kaya kuminsan po, kaya marami sa atin nalilito sa paggawa ng desisyon kasi iba-iba yung sinasabi ng puso, isip, ibang tao at Diyos. Yan po ang dinudulot ng combination. When you combine this thing together, it will produce confusion. Yes, kaya ang good news, may solusyon sa problemang yan. Okay, sir, anong gagawin ko para maiwasan ng confusion? Mamaya po, itutuloy po natin ang kwentuhan at sasabihin po namin sa inyo para maiwasan ng confusion at hindi na kayo malito sa buhay. Kaya huwag bibitiw, magbabalik pa ang Buhay Unleash. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Big Garcia pumalik. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na Ano-ano ang dapat gawin para makagawa ng tamang desisyon sa buhay. Yes, sa ating episode na Alin ang dapat kong gawin? O review lang ha. Number 1, sabi namin kanina, alamin ang iba't ibang paraan sa paggawa ng desisyon. 5 yon pinag-usapan natin ha. Okay, step number 2. Alamin kung anong paraan ang madalas mong gamitin. Base po sa pag-aaral, kadalasan to most of us, we are combination decision makers. Number 3 na tayo ngayon. Alamin kung anong ang pinakamagandang paraan sa paggawa ng desisyon. Sige po, pag-isipan niyong mabuti. Alin sa 5 ang tingin niyong pinakamagandang paraan sa paggawa ng desisyon? Logical ba? Emotional ba? Spiritual ba? Consultative ba? O combination? Sige po, pag-isipan niyo mabuti. And sana by this time ay may sagot na kayo. Pero kung wala pa, tutulungan namin kayong malaman ang pinakamagandang paraan sa paggawa ng desisyon. Okay, pag-isipan niyo mabuti. Okay, ano pag-iisipan nila? Lahat ba ng ginagamit mo ginamitan mo ng logical decision? Yes, ng logic ay naging o inisip mong tama ay tama. Maganda ba ang resulta? So pag-isipan niyo mabuti. Nung naggamit ka ng logical, nag-pros and cons ka. Oo. Tama ba yung resulta? Lahat? Malamang ang sagot niyo? Sir, hindi po. Malamang may mga pagkakataong tama, may pagkakataong kasi mali. May mga akala kang tama, mali pala. May akala kang mali, naku, tama pala. Yun po nangyari pag logic. Hindi po lahat ng pagkakataon tumama ang logic natin. Oo, lahat ba ng ginamitan mo naman ngayon ng emotional decision technique o ginamitan mo ng feelings ay tama ang resulta? Sige nga, isipin mong mabuti yan. Malamang po, ang sagot nyo ay, hindi sir, may mga pagkakataong pakiramdam kong tama, naging tama. May mga pagkakataong pakiramdam kong tama ay mali. Hindi po lahat ng pagkakataon na tama ang emosyon ko, nagkakamali ang emosyon ko. Tama yan, di ba? Ganun nangyayari yan. Yes. So, ito naman, lahat ba ng ginamitan mo ng consultative decision-making technique o humingi ka ng payo sa iba? Tama. Malamang sagot ninyo hindi.
Kasi may mga pinayo sa'yo ang iba, mali pala. Diba? May pinayo sa'yo ng iba na tama pala. So, ibig sabihin, consultative yun. Medyo hindi lahat tumama. Kaya po, ganda po nito. Isipan nyo mabuti ito. Oo, eto. May ginamitan ka na ba ng decision-making technique? Combination. Combination rather. Na pinagsama-sama-samang iba't ibang paraan ng pag-decision. Nag-logic ka, nag-emotional ka, nag-consultative ka, nag-pray ka. Pinagsama-sama mo. Tanong, nung gamitin mo itong lahat to, nag-desisyon ka. Lahat ba ng desisyon mo tumama? Tama ba? Malamang hindi, di ba? Sir, may mga pagkakataon na nag-combination ako, tama ang resulta. May mga pagkakataon, sir, mali. Kasi combination yan po ang problema. Pag-isipan nyo naman itong mabuti ha. May spiritual decision or kagustuhan ng Diyos, meron na bang nangyaring mali? Yeah. Malamang ang sagot mo, wala pa. Dahil hindi nagkakamali ang Diyos. Lalo na po, kung nakikinig tayo at inalam natin kalooban niya, hindi po pag sinunod po natin ng Diyos, malabo tayo magkamali. Kaya napaka-importante pong yung maunawaan na tayo, utak natin, puso natin, payo ng iba, consult other people, pwede magkamali. Pero ang Diyos, hindi pa nagkakamali. Ngayon, alin sa 5 techniques ang pinakamagandang gamitin? Sige po, pag-isa nyo na buti. Diba? Base po sa aming pag-aaral, base po sa aming experience, base po sa aming pananaw, ang pinakamagandang decision-making technique, na step number 3 yan, dapat alam natin, ay spiritual decision-making. Lalo na po sa malalaking problema, ang payo po namin, gamitan nyo ng spiritual decision-making. Lalo na yung malalaki talaga, di ba? Ito po yung payo ng Diyos kasi. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Diyos na po ang nagsabi niya na pag daw tayo, magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. Oo. Huwag mo daw na natin gamitin ang utak natin. At sa lahat ng bagay, acknowledge natin, Lord, matalino ka kaysa sa akin. Lord, ano ba yung gusto mo? At ano po ang pangako ng Diyos? Anak, gagabayan kita sa bawat desisyon mo dahil nagtiwala ka sa akin. Kaya yun po siya sabi, spiritual decision making, pinagkakatiwala po natin yung bawat desisyon natin sa Diyos sa pamagitan ng panalangin at ang sabi po ng Diyos, gagabayan ka. Oo. Pero kung minsan, kaya hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos kasi iba inisip natin, iba naramdaman natin, iba yung sinasabi ng ibang tao. Ang sabi po ng Diyos, gawin mo lang yung pinapagawa ng Diyos. Kaya huwag kang magtiwala kung anong meron ka o sino ang kilala mo. Huwag kang magtiwala sa iyong katalinuhan, yung galing mo, yung skills mo. Kasi ilang beses ka na bang pinahamak ng logic, ng isip mo. Akala mong tama, mali pala. Ilang beses ka nang pinahamak ng emotion or feelings mo. Akala mo, mahal ka. Di pala. Akala mo, maganda, pangit pala. Diba? So, ilang beses ka na ba pinahamak ng ibang tao? Pinayuhan ka. Mali pala. Yung parang sinabi ng iba, ganun ginawa sa'yo, hiwalayan mo na yan. Sigawan mo, mga ganun po. Pero kahit minsan, hindi ka pinahamak ng Diyos. Kaya dapat kang magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay at pangako niya, itatama niya ang iyong bawat desisyon. Kaya napaka-importante po manalangin. Pag may desisyon po kayong gagawin, manalangin at pakinggan ng Diyos sa gusto niyang pagawa sa inyo. Meron pa kaming, pero kung nahihirapan ka pa rin may isa pang payo ang Diyos. Sabi niya, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. So, pwede kang humingi ng payo sa mga taong, take note, nakakaunawa ng kalagayan mo at may takot sa Ito po yung sinasabi namin, humingi kayo ng spiritual, take note, spiritual counsel from your spiritual leaders because basically God can use these people to give you a spiritual direction. Number 4, mamili ng paraan na gagamitin mo sa paggawa ng desisyon. Alam mo na, yung pinakamaganda, this time mamili ka na. At sana ang piliin nyo po mula sa araw na to, gagawa ko ng spiritual decision ng kalooban ng Diyos ang gagawin ko. Yes, kaya bago ka gumawa ng desisyon, dapat alam mo to. Huwag mong kakalimutan, the quality of your decision-making technique will determine the quality of your decision and the quality of your decision will determine the quality of Ibig sabihin po, kung unahin niyo po ang Diyos sa buhay niyo, yun ang quality, spiritual decision-making ka, magiging tama decision mo at malamang magiging tama ang kinabukasan. Number 5, gawin mo na ang mga hakbang na dapat mong gawin ayon sa napili mong paraan
ng pagdesisyon. So namili ka na, di gawin mo na. At pagkatapos mong gawin, step number 6 tayo. Magdesisyon ka na. Now na. Ibig sabihin, eto na. Nag-spiritual ka na, nag-pray ka na, sinabi sa'yo ni Lord na gawin to. Gawin mo na. At malaki po posibilidad, tatama ang desisyon mo at gaganda ang kinabukasan. Sana marami tayong natutunan na magpapaganda ng ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala nyo sa amin na napakaganda pag kami po ay nagdidesisyon ayon sa inyong kalooban. Ang dalangin ko po sa lahat ng tao nakikinig at gusto na magdesisyon sa buhay, matuto silang manalangin, hingin na yung kalooban at bigyan niyo po sila ng grasyang gawin at sundin ang pinapagawa niyo sa kanila. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino sa paggawa ng tamang desisyon. Dating dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang hiling ko lang po, imbitahin niyo mga taong tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa Buhay Unleashed sa susunod natin. Magsama-sama tayo tuwing Sabado alas 4 ng hapon dito lang sa 92.3 True FM. Ako po yung kapatid ni Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.